Kaugnay po nito ay makakausap po natin si Senador Bongbong Marcos. Siya po ay nasa linya ng komunikasyon. Magandang tanghali, Senador Bongbong Marcos. Magandang tanghali, Nelson, at magandang tanghali sa mga nakikinig. Good afternoon sa inyo lahat. Apo, bago po namin kayo tanungin ng ilang mga issue, ay kumusta po ang buong magdamag ninyo? Ay talagang yung nababanggit nga na plan B, mukhang talagang sinutuloy nila dahil iniipit ang mga pag-transmit ng mga ibang boto na galing sa baluarte ko para pinapalabas na nangunguna si Congressman Robredo. Pero ang katotohanan, pagka pinagsama-sama lahat ng boto, talagang panalo tayo. Kaya ginagawa namin ngayon ay tinitiyak na ay buo ang pag-transmit ng mga resulta ng pagbibilang at hindi lamang dun sa Philippines para lang bigyan ng advantage si Congresswoman Robredo. Sa mga sandaling ito po ba, saan pang mga sinasabi niyong baluarte kayo maaring makakuha ng boto? I understand hindi pa ho ata pumapasok itong overseas absentee votes? Hindi. Isa pa yun. Hindi, pero yung tinutukoy ko talaga ay yung mga galing sa norte, yung mga malalaki, meron pa mga boto galing sa Isabela, galing sa Pangasinan. Apo. Galing sa ibang bahagi ng norte at hanggang ngayon hindi pa nabibilang at iba-ibang dahilan. Meron kuminsan may protesta doon sa lugar, kuminsan wala namang dahilan pero basta't hindi nilalagay doon sa pagbilang ng PPCRB. Kaya nagtataka nga kami kung bakit iniipit-ipit. Yun ang sinasabi ko nga, ipipilitin na ipapalabas na tayo hindi tayo nakakuha ng marami ng lahat ng boto para manalo na. Ay kasi kapag pinagsama-sama mo yung mga botong hindi pa tinatransmit ay malayo na ang panalo ko. Kaya siguro trending na naman itong ating nakikita at ito naman ang ginawa nila mula doon sa survey hanggang ngayon dito sa pag-report ng mga boto sa iba't ibang lugar ay hindi lumalabas. Yung isa pang nababalitaan namin ngayong umaga, yung sa Mindanao naman, alam naman natin laging pinag-iinteresan yung mga boto sa ARM at siguro gano'n na naman ang nangyayari. As a matter of fact, meron silang may konting demonstration, may konting barikada ngayon doon sa Cotabato City dahil kinukuha ang boto, ang balota at saka machine. Dadalhin sa puluhan dahil baka pag nandun na magbago ang resulta at panalo naman tayo dyan. Kaya talagang kailangan bantayan na mabuti at mailabas ang tunay na numero ng sabotohan sa Vice Presidente. Opo. Kaninang umaga ay may nakapansin po dito sa quick count na inilalabas po ng PPCRB. Between alas 4:30 ng madaling araw hanggang alas 5:30 ay nabawasan ang boto ni Escudero at nalipat kay Congressman Leni Robredo. Napansin din po ba ito ng kampo ninyo? Apa? Ay, tinitingnan din namin yan. Napo na rin namin yan. At nakita na namin paano naman gagawin na yung boto ng isang kandidato ba ililipat sa boto ng iba. Kaya isa pa yung inimbestigahan natin at nakita nga na yung galing kay Chis Escudero ay dinala na yung kay Leni Robredo. Kaya hindi naman siguro maaaring gawin yan. At tingnan nga natin dahil nga meron pa kaming nakakita, meron na huli doon sa Cotabato yung isang tiga-Comelec na pinapalitan yung CF card. At huling-huli may picture pa kami. Kaya kitang-kita natin, inoperate nila na mabuti, dun lalo na sa ARM. Na para ibigay yung boto sa kanilang kandidato at kinukuha sa atin. Meron din po mga report na mga nag-malfunction na vote counting machine. Ano po ang magiging hakbang nyo tungkol dito? Well, yun isa pa yan. Meron mga kaso na vote counting machine na hindi na vote counting machine na nasira o may problema. Hanggang ngayon, meron pang hawak na balota na hindi pa naisasaksak sa machine. Kaya nangangamba kami na baka iba na yung magiging resulta. Yung isa kasama ko rito, pinapakita na yung COMELEC
meron SD card, mga SD card ipapalit doon sa original Aha. para magbago. Pag pinalitan yung SD card, iba na yung resulta doon sa machine na yun. Kaya ito ngayon ang aming tinututukan para naman hindi naman mapalitan ng maging ang pagbilang ng boto. Aha. Yung sa yung mga sa counting machine na hindi maganda, na hindi maayos ang takbo, kaya nga hanggang ngayon hindi pa natapos, marami pang hindi natatransmit. Aha. Kaya itong tinitingnan namin ngayon at para matiyak na yung tamang SD card ang gamitin at pati COMELEC sila na ang gumagawa kaya naman nangangamba kami na baka naman ito lang hindi lang ito ang lugar na nangyari yan. May nagtatanong din po, nabanggit kagabi ni COMELEC Chairman Andres Bautista na napansin niya, ang bilis ata ng turnout. Actually kami rin po na nagsasagawa ng pagre-report ay hindi pa namin tapos yung pag-encode, may bago na naman. Yun ay nung panahon na mabilis po ang transmission ay lamang kayo ng halos mahigit pa sa 1 milyon. Pero nung biglang bumagal ay unti-unti na kayong nahabol. Ano po ang nangyari dito? Halata. Kahapon nga nakakapagtaka dahil mula nung mga 8 o'clock. Nung mga 8 o'clock ng kagabi, 1 milyon halos ang lamang ko. Tapos hanggang mga alauna ng umaga, nawala yung 1 milyon na boto na lamang at naunahan na tayo. Basta't pinipilit nilang gawin na mauna si Robredo sa akin. Pero ang sistemang ginagamit nila ay iniipit yung boto ko para hindi lumabas sa PPCRB. Tapos, yung boto ni Robredo, inuuna na. Tapos ito ngayon ay minamaniobra yung sa ARM at saka sa ibang lugar sa Mindanao. Kaya ito ang aming tinitingnan ng mabuti para unang-una, kung tama na yung bilang, ay dapat matransmit na para ma-reflect na lumabas na dyan sa partial at saka unofficial na count ng PPCRB. Bagamat may mga ganitong aberya sa quick count o mga napupunan nyo na mga parang hindi tama, ay ito'y unofficial pa rin po at ang talagang tunay na pagbibilang ay pagdating na ng canvassing. Sa tingin niyo po, pagdating ng canvassing ay magkakaroon din ng ganitong problema? Sana wag na. At tinitiyak nga namin na maging tama yun sa canvassing dahil yan yung official. Ito naman kahit naman dito sa unofficial, basta tama ang pag-transmit, tama ang mga numero at hindi pinapalitan yung SD card at yung mga kung ano-anong mga ibang sistema na ginagawa, panalo na tayo. Lalayo na tayo na dun sa susunod. Kaya yan ang aming tinitignan ngayon at kinakausap natin yung mga kaibigan natin sa iba't ibang lugar na tignan nila kung maayos na nila yung mga kung anong man naging problema na ipapadala na muna i-transmit na yung mga boto. Apo, mula pong sa mga sandaling ito hanggang sa mga susunod pang araw, anong magiging hakbang po ninyo kapag nagpatuloy itong trend na ganito? Hello? Apo, ano pong magiging hakbang ninyo kung magpapatuloy pa itong pangyayaring ito? Ay ipapagahanap kami ng ebidensya, ipapakita namin para may mga lugar na talagang masyadong nakakapagtaka ang resulta dahil may bilang na, nagbago na naman. Kaya kailangan talaga ito ibantayan na mabuti at tignan na tumutugma yung unang-una, yung resibo, yung ER, yung election report, at saka yung mga rini-report sa COMELEC, yung official count. Kaya ito ngayon ang aming tinitignan na mabuti, nagre-reconstruct kami. Kinukuha namin ang mga resulta sa lokal at tinitignan namin kung pareho doon sa tinatransmit ngayon. Yung iba nga, hindi tumutugma, hindi pareho. Kaya yun ang aming pinapag-aralan at tinitiyak na baka ayusin nila. Panghuli na lamang po, mensahe po ninyo sa mga taga-suporta ninyo na nag-aabang ng resulta ng inyong pagkakahalal bilang pangalawang Pangulo. Bantayan po ninyo, tiyakin natin na huwag tayong masyadong madadala dito sa report sa PPCRB dahil maliwanag na hindi naman yan ang tamang bilang at iniipit yung para sa atin.
Kaya sa ngayon, yan na muna ang ating gagawin. At sa kung kayong yung ating mga kaibigan, mga kapatid, kung meron po kayong nakikita na hindi tamang pag-transmit o pagbilang o pinapalitan yung numero, yung SD card, paki-report lang sa amin, paki-report sa opisina ko at ito ay magagawa namin ng hakbang para ayusin at hindi na maulit. Okay po. Maraming salamat po at magandang tanghali po muli sa inyo, Senador Bongbong Marcos. Maraming salamat. Magandang tanghali sa inyo na. Po ang nakausap po natin si Senador Bongbong Marcos, kaugnay po ng issue ng KBP at ng PPCRB Quick Count.